kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong ninyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng isang pera? Gayunmay, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin nyo nga po, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, you are blessed. Mas malakas. Tapos sabay-sabay natin sabihin, we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating mabuting balita ay ang pagpapatuloy ng pagpapaalala at pagbibini ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol na kanyang mga sinugo. At dito, pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na tataas sa kanyang guro at wala din namang alipin na tataas sa kanyang Panginoon. Ano ang itinuturo dito ng Panginoong Hesus? Pagpapakumbaba. Sabihin nga po ninyo, yan. Pinapaalala ni Hesus, sinusugo ko kayo, pero tandaan ninyo, huwag lalaki ang inyong ulo. Ayan. Sapagkat yung mga kapangyarihan na meron ng mga apostol ay hindi galing sa kanila. Ang kanilang mga talino at karunungan sa pananalita ay hindi galing sa kanila. Yan ay galing kanino? Sa Diyos.
Kaya kapag sila pinapaalalahan ng Panginoong Hesus, kapag kayo mangangaral, huwag itataas ang sarili. No? Kasi may mga ganyang tao, no? Kapag sila ay nakapagsasalita, ay itinataas po ang kanilang mga sarili. Pero hindi dapat gayon. No? Sabi nga sa ating mga Pilipino, huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Kailangan kung sino yung nasa bangko, yun ang itaas mo. At yun din ang pinapaalala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Huwag kayong magyayabang. Sapagkat bilang mga alagad ko, ang itataas ay walang iba, kundi sino? Walang iba, kundi ang Diyos. Amen? Ikalawa, dito pinapaalalahanan ni Hesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot. Sabay-sabay nga tayo, huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat dito pinapaalalahanan ni Hesus ang kanyang mga alagad, tandaan ninyo, walang lihim na di nabubunyag. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan nyo katabi nyo. Tanungin mo, may secret ka ba? Alam niya ni Lord. Yan, no? Sapagkat dito, ipinapaalalahanan ng Panginoong Hesus, bilang mga alagad ko, ipangaral nyo lagi ang totoo. Amen? Huwag kayong matakot sabihin ang totoo, sapagkat ang sino mang nasa katotohanan, kakampi ni Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Huwag tayong matakot, ipangaral ang katotohanan. Sapagkat sa panahon ngayon, ang daming mga taong sinungaling. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, tulog yan. Oh. Tanungin mo, sinungaling ka ba? Ha? Huwag. Sapagkat kapaala-paala ng Panginoong Hesus, ipangaral lagi ang katotohanan. Ano? Sapagkat ang sino mang nasa katotohanan ay lagi nasa liwanag ng Diyos. Amen? Ano yung una? Pagpapakumbaba. Pangalawa, huwag kayong matakot. Ano yung pangatlo? Mahalaga ako kay Lord. Sabay-sabay nga tayo. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus, yung mga maya, nakakita ba kayo ng maya? Huy, ano yung tsura ng maya? Hindi ganun kalaki yung maya. Hoy, isda yun. Kung ganun kaliit lang yan, yung lumilipad-lipad diyan. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Yang ang maya, hindi nagtatrabaho, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, pero nabubuhay. Ano pa kaya tayo? Kaya tayo bilang mga sinugo ng Pong Jesus Nazareno, mahalaga tayo sa Kanya. At kung tayo'y sinugo ng Poong Jesus Nazareno, ay huwag tayong mag-alala kung ano man ang ating kakailanganin. And my God shall supply everything I need. Sabay-sabay tayo. And my God shall supply everything I need. Mas malakas. 1, 2, 3. Wala na. And sabi, and my God shall supply everything I need. Kapag sinugo tayo ni Jesus, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya magtiwala lagi tayo sa Pong Jesus Nazareno. Magtiwala lagi tayo kay Jesus. Sinugo niya tayo, tutulungan niya tayo, at kung ano pangangailangan natin, ibibigay niya. Amen? Pakinggan natin ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay ang kwento ng pagtawag ng Diyos kay Propeta Isaías. At itong si Propeta Isaías ay isang saserdote. Bakit? Nakapasok siya sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. At pagpasok niya doon, nakita niya, wow, no? Napaka-majestic, no? Nakita niya ang Diyos, no? Nakita niya mga anghel, at ang mga anghel ay nagsasabi, banal, banal, banal ang iyong pangalan. At anong sabi ni Isaías?
Hindi ako karapat dapat mamamatay ako. Bakit? Ako'y makasalanan. Subalit yung pinakamataas na anghel, ang serapin, kumuha ng baga at inilapit sa kanyang labi. No. At anong sabi nung serapin? Lahat ng kasalanan mo ay napawi na, nalinis na. At tapos nagtanong ang Diyos, sinong aking ipadadala? Sino ang aking isusugo? Anong sabi ng propeta? Narito po ako ang isugo ninyo. Sana ganun din tayo. Bakit? Araw-araw, ang Diyos ay nagtatanong, sino ang isusugo ko? Sino ang ipadadala ko? Handa ba tayo? Uy! Handa ba tayo? Handa ba tayo? Handa ba tayo? Kaya pag tumatawag ang Diyos, don't say no, say yes. Why? Kasi kapag tayo tumugon sa Diyos, sa Kanyang tawag sa atin, anuman ang kakailanganin ko at kakailanganin natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? At kapag tayo isusugo ng Diyos, huwag tayong matakot kung anong sasabihin natin. Bakit? Gagamitin ako ng Diyos para ipahayag ko ano ang tama, nararapat, at kung ano ang katotohanan. Amen? Pero may paalaala, huwag masyadong tataas ang ulo. Hindi pwedeng mas mataas ako sa Diyos. Kailangan ay may pagpapakumbaba sapagkat walang alipin na tataas sa kanyang Panginoon at wala ring alagad na tataas sa kanyang guro. Magpapantay lang yan, subalit hindi siya pwedeng tumaas. Bakit? Kasi kung wala ito, wala din ako. Tama lang ng magpantay, pero yung humigit, hindi na pwede. At ito tinuturuan ako ng Panginoong Hesus, kapag kayo sinugo ko, huwag lalaki ang inyong ulo. Ang itataas ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Hari nawa, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong umagang ito, nawa ang mga aral ng mga salita ng Diyos, lalo't higit ang mabuting balita, bitbitin natin. Hindi lang nasa tenga, hindi lang nasa isip, maglakbayan patungo sa ating puso upang nang sa gayon, ito ay ating maisabuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.